Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Title: VP Sara Duterte remains most trusted national leader. Vice President Inday Sara Duterte continues to be the most trusted national leader according to the latest pahayag end of the year survey conducted by Publicus Asia Incorporated. By the way, maraming mga survey groups, may mga hindi ka panipaniwala. Example, Okta Research at saka Tangery, may isa pa yung RP Mission Development Foundation Incorporated. Tatlo yan. Di ako naniniwala. Itong Publicus Asia, isa ito sa apat na pinapaniwalaan ko. Yan. Publicus Asia, Pulse Asia, SWS at saka WR Numero. Ito po ang bantayan natin ng mga survey groups dahil nabantayan ka talagang very objective. Wala silang pinapanigang kampo sa politika. Huwag kayong maniwala sa Okta Research, Tangery at saka yung RP Mission Development Foundation. Okay. Survey shows VP Sara posting the highest ratings among top government official with 34% approval and 31% trust, placing her ahead of other national leaders in both categories. In contrast, Bongbong Marcos recorded significantly lower numbers, garnering only 22% approval and 15% trust during the fourth quarter of the year. Senate President Vicente Tito Soto posted similar figures with 24% approval and 15% trust, while House Speaker Faustino Buji D. III registered the lowest ratings among those surveyed at 12% approval and 8% trust. Okay. The survey was conducted in the fourth quarter of 2025 to gauge public sentiment on the performance and credibility of key national leaders. So, ano kaya ang sasabihin ng mga Unipink na naman dito? Sabi nila bayad o si Auntie Claire? Sabi niya siguro trabaho lang ng trabaho ang Pangulo. Baliwala yung mga survey. Yan ang usual na linya ni Auntie Claire. Basta, in fairness naman talaga, kung tutusin mo, ang sipag ng Pangulo, ang sipag ngayon magsalita sa publiko. Yun nababantayan. Nung una, nung wala pa siyang problema ng ganito, yung flood control, halos hindi siya nagpapa-interview. Ambos-ambos interview lang. Ngayon, grabe, inaagawan niya na ng trabaho ni Auntie Claire. Konting kuskus lang. Nag-announce siya. Ang nakakatawa sa Pangulo, yung pati pautang sa SSSS, personal. Yung update sa flood control investigation, mga yan, talagang halos araw-araw nagsasalita. Ito, may warrant of arrest na, mga ganito. Talagang bigla ko, pati pa pautang sa SSS, siya na yung naging ahente. Mas mabuti na ito, mangutang kayo 7% lang. Ay, nako. Nag-comment tuloy si ex-Senate President Franklin Drilon, it's more of a public relations thing. PR lang. Ratings lang yan. Ratings lang ang hinahabol ng Pangulo, which I truly agree. Kasi napakababa. I think itong trust rating niya na 15%. Pangatlong taon pa lang siya. Wala na. Ano yan? Lame duck president na yan. Kaya yan, si Senator Drilon,
sabi, I think the president is realizing that he is a lame duck president. Lame duck, wala na bang wala nang asim, wala nang masyadong naniniwala sa kanya, wala nang nagtitiwala. Kawawa naman. Kaya nga, baka ito, nakakatawa, mayroon pa siyang statement na nahigitan, nalagpasan na natin ang dating administrasyon sa 3 taon pa lamang na aking panunungkulan. Wow! Ang galing! Napaka-confident ha. Nalampasan na daw niya. So, inisip ko, kasi dalawa yan either positive na pagkalampas or negative. Anong mas magandang nagawa niya kumpara kay Tatay Digong? 6 years daw ni Tatay Digong, mas nalampasan niya na. So, kabutihan, meron pa? I'm sorry, wala akong malala. Kung negative, kapalpakan, marami nalampasan niya. Utang lang. Nako, 3 years pa lang, halos 17 trillion na ang utang sa ating bansa. Corruption, yan, talagang nalampasan niya. Kaya, tingnan mo, wala na talagang maniniwala sa presidente. 15% rating. Ganon din si Tito Soto. 15% lang ang kanyang trust rating, grabe. Ano pa? Magmayabang pa kayo sa aming minamahal na BP. Sige lang. Sampahan nyo, si Father Villanueva. Ano kayang masasabi ni Father Villanueva nito? Na walang epekto yung sorbi-sorbi na yan. Kakamping. Paso! Ano masasabi nyo? Although wala kasing kakamping dito sa nasorbi, puros mga Marcos loyalist ito si Soto loyalist yan ni Marcos, Bujidi loyalist. So, kapit lang mga kapwa ko DDS, kapit bisig tayo, konting himas na lang, malapit ng 2028, meron na naman tayong isang Duterte na uupo sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Aksyon na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa ang mga anak. So 7 sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop mga gabok na gid kayo ang kawayan na ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na Nicole ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon kol? Kuan. Ding mag-uuma. So
Mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais bingala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo. Kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Gido ko atop desing. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Col, salamat.